Paano Miranda right, sir? Sir, paano Miranda right? Papaalam natin sa kanya kung bakit siya natin inaresto. Ikaw ay inaaresto namin sa salang pagpatay kay ganito. Ikaw ay may karapatang manahimik. At ibig sabihin ay pwedeng gamitin lamang sa iyo. Pabor sa kote. Ikaw ay may karapatang mabuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan, magbibigyan ka ng gobyerno. May karapatang kang pag-abot. Bakit natin sabihin ng may karapatang ng pag-abot? Kasi meron din tayong tinatawag na anti-torture law. Dahil sa pagka-arrest natin sa kanya, baka balikan tayo na sinaktan siya. Police brutality. Ito ba? Pagkatapos noon, na-arresto na, napasama mo na siya ng Miranda rights, anong next natin na gagawin? Dadali na siya sa police station para imbestigahan. Alalayan mo na siya kasi wala naman siyang tinatago na. Ako may baril ako sa kanan, ang gagawin ko sa kanya, paano humawak ng nakaposas ng tao? Yan ito. Laging isuot mo dito yung kamay mo at dito sa balikat yung isa para alalayan siyang tumayo. Pero pag ganito nakita ng tao, anong naiisip mo? Parang sinasaktan siya, di ba? Kadalasan ang ginagawa ng barangay, nakahawas na lang dito. Di ba? For humanitarian consideration. Pero ang proper noon, dito talaga. Then ito talaga yung, kaya pag pinakita kayong pulis na ganito ang hawak niya, yun po yung proper. Huwag yung isipin sinasaktan, o pinapahirapan. Yun talaga kasi ang proper. Sir, kahit babae, ganyan din? Ang babae, ang pwedeng umaresto sa babae ay babae. Huwag natin na-arestuin kakapkapan yung babae. Sa mga lalaki. Babalik na rin ka nun. Dapat susunod. Ay, ako po. Sa police station. Huwag natin na-arestuin yung babae. Karoon ako sa maganda. Pag maganda, sino naman pwede umaresto ng maganda? Yung alin? Pwede ho. Kahit sino po pwede mag-aresto. Hindi lang pulis, hindi lang tanod. Pwede. May dala siya. So, dala niya. Kung sakali. Kusilyo. Kaya po tinuturo, huwag muna natin siyang lalapitan. Kasi for our safety, kung sino mga aresto. Pero kung sa tingin mo kaya mo siya arestuhin mo siya. Pero pag tingin mo, hindi mo siya kaya arestuhin, hingi ka ng backup. Huwag mo ka-arestuhin na hindi mo siya kaya. Wala ko tayong magagawa dyan, hindi mo naman siya kaya arestuhin. Di ba? Kung kaya mo siya arestuhin mo. Pero kung hindi, nakapapahama mo sarili mo. Safety first sa nang-aresto. Kung hindi mo kaya, tumawag ka, susundan mo lang. Hindi mo siya kaya eh. Ano lang, tatay, ilang sa kamana. Asal kamay? Oo, tasang kamay. Opo. Hindi siya sumusunod. May karamihan o, gano'n, di ba? Tatakbo pa. Pero meron kang patungkulan na aalis ka kaya susundan lang mo natin. Pero sa tingin mo, hindi mo siya kaya, susundan pa rin mo natin. Hanggang sa makakuha tayo ng kasamahan para makatulong sa atin para alis ko siya. Okay. Kung hindi mo naman siya makapunta, wala kang magagawa. Safety first. Pangalawa, standing yun. Kneeling. Same process. Papatigilin mo siya. Tigil, pulisto. Ikot ka ng dahan-dahan. Kumalikot ka. Same lang yun ang gagawin ng pangalawa. Lumuhod ka. Yan lang ang pinagkaliban niya sa kneeling. Tapos, ang susunod, patong mo yung kanang paa sa kaliwa. Bakit natin pinapatong? Para hindi mo siya makagalaw, makakilos, makatayo bigla, para katapihin ka. Ngayon, ito, lalapit ka na. Lalapit ka, ang ipupwesto mong paa mo dito sa gitna. Para hindi na siya makakatayo eh. Kung sakaling may gagawin mong siyang masama, pwede mo siya itulak. Lumayo pa ulit. Di po ba? Tapos, posas. Same ulit. Pupusasan mo siya. Naposas na siya. Next na gagawin natin kapag search. Body search. Kung may nakatago pa, saan? Okay na.
Pangatlo na, tapos na search, safe na tayo, wala siyang nakatago. Pero kung may nakatago siya, anong gagawin natin? Pag may nakuha tayo kahit na ano, ilalayo natin yun ha. May patalim siya, may baril siya, ilalayo natin. Saka natin siyang, hindi naman tatapo, ilalayo lang natin na hindi niya maabot. Ha? Pwede natin siyang basahan ng Miranda rights na ganito, or pwede natin siyang patayuin, babasahan ulit ng Miranda rights na nakatayo. Pagkatapos ng Miranda rights, anti-torture na pagbasa sa kanya, ganun din ulit, pinagkaiba lang sa standing is kneeling. Yun lang, ang pinagkaiba ng kneeling. Saan natin ginagamit yung kneeling? Pag alam mong hindi natin kaya yung tao, pero sumusunod siya, pero maliit ka, malaki ang arrestuin mo, safe ba yung standing? Ano ba kumaban? Mas safe talaga yung kneeling. Pero ang pinaka-safe natin is prone. Susi. Pinaka-safe, kneeling or prone. Prone is nakadapa. Tuturo ko ulit yung procedure ng nakadapa. Taas ang iyong damit, umikot ka ng dahan-dahan. Dito pa lang initial makikita ko na kung anong meron siya eh. Umikot ka ng dahan-dahan, tumalikod ka. Taas ang iyong kamay. Taas pa. Lalapit ka. Pag kinumpita yun na hindi niya nakikita. Eh, di pa, prone pala tayo, prone. Sorry. Dumaba ka. Daba. Taas ang mga kamay. Ang kanan paa, ipatong sa kaliwa. Tapos doon ka na lalapit. Hindi ko abot yung kamay niya para i-process di po ba? Pwede mo siyang upuan. Pero pag upo, dito ha, huwag ka dito umupo. Dito ka uupo kung saan nakapatong yung isa. Yun sir, masakit na. Ay, masakit na. Makakatayo ka ba? Hindi na lang. Gawa mo na lang si Sir yan. Safety first, pupusasan natin ha. Huwag natin muna siyang patatayuin hanggang siya ng pusas. Ikot mo pa. Yan. Ay, sir. Hindi ko kumama ka nung Wala na yung susi. nakaposas na. Ang next na gagawin, huwag na kakalimutan lagi body search. Ha? Ba-body search natin sa hindi natin alam kung saan nakatago yung mga kanya. Gusto ko yung body search. Pagkatapos niyan, pwede natin siyang basahan ng Miranda rights na nakadapa. Pwede rin natin siyang patayuin, tapos doon natin siya babasahan ng Miranda rights. Huwag natin kakalimutan. Pagkatapos ng aresto, kailangan basahan natin siya ng Miranda rights. Ha? Bakit siya inaresto? Yun, ang panghuli ng tinuro ay prone technique. Wala na, masusi. Diretso na yan, sir. Ayun.